Ayan, naka ano na bro, naka live na tayo. Naka live na yata tayo. Ayan, naka live na tayo bro. Di mapapawi o may kupugli maging sa dilim na gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako. Speaker mo. Lakas sa pag-asa ng aking puso. Okay ka na ha? Okay ka na? Di na mapilang. Okay ka na? Apo, okay na po. Okay. Okay na po tayo. Sige, sige. Apo. Hallelujah. Aba Yahawa, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataong ito. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at patuloy na tumudulog sa iyo sa iyong harapan. Una tigit sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba at patuloy na nagpapalinis sa iyo. No po yung mga nakikita mong karamihan sa amin ay patuloy mo po kaming linisin, kabagaan sa pamamagitan po ng yung banal, ng yung anak na sa pamamagitan niya ay kami ay nilinis sa aming mga kasalanan at meron ng karapatan ng marap sa iyo. And we are confident na sa oras na ito, salamat po sa araw na hindi kamo para kami magpahinga, mag-aral. Salamat po sa iyong mga salita na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng liwanag, ng pag-asa, kalakasan ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. Salamat po. At salamat na lahat ng ito ay patuloy po namin pinagkakalob sa iyo. Salamat po na pinagkakatiwala po namin ang aming pag-sharing ng mga salita. Patuloy na ang wisdom and knowledge mo ang siyang patuloy po namin maranasan. At patuloy na ma-enlighten po kami, mabuksan po ang mga isipan, maging ang mga makikinig po sa live. Salamat po, aming Ama. Salamat sa paggabay mo, pag-iingat mo sa Banal na Espiritu Santo. Salamat po sa iyong mga salita. Bibigay buhay sa amin. Salamat po sa iyo lahat po ng kapurihan, Ama, sa pangalan niyo. Amang Yahawa, sa pangalan ng iyong anak na si Yahawa siya. Amen. Kan bro. Kan. All praises. Praises. Wait lang bro. Okay na tayo? Papa. Sige, sige. Baka hindi natin makita may nagre-request na pumasok. Ako yung nag-accept eh. Opo. Pero wala naman. Tayo lang. Si Bro Yaman hindi po makakasama kasi walang ilaw walang kuryente no bro no? Opo. Walang kuryente. Sige tayo na lang muna. Okay? All praises to the Most High, Abba Yahawa, Bahasham, Yahweh Shai. Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. Greetings to our true nation, Israelite congregation, who scattered all over the world. Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. Our topic for today is
what is grace? Yan. Yun yung pinaka yun yung pinaka topic ng mga Christianity. Yung pinaka-controversial na topic ng mga Christianity. Or sa Tagalog, ano ba yung kagandahang loob ng Diyos? Yan. Ang unang verse natin ay yung Roma chapter 15 verse 14. Basahin ko muna na disconnect si Bro Daniel. Sabi dito sa Roma chapter 15 verse 4, ano mang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ayan. Ang letter ng Roma is sinulat ni Apostol Paul. Apostol yan ni Yahawasyai o tinatawag nating Hesus Kristo. Siya ang pinaka-hero character ng mga Christian religion. Di ba? Sa lahat ng mga Christian religion na may mga denomination, lahat ng denomination ng mga Christianity. Ang pinaka-hero nila, yung apostol nila, si Apostol Paul. Nawala po. Si Bro Ayan. Hello po. Ayan po. Sige, ulitin nga natin. Roma chapter 15 verse 4. Ulitin Roma chapter 15 verse 4. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasusulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yan nga, si Apostol Paul, yung nagsulat niyan, mga taga-Roma, yung mga letter na yan, taga-Roma. Si Apostol Paul yung nagsulat niyan. Apostol po yan ni Yahawasyai, o tinatawag nating Hesus Kristo. Siya ang pinaka-hero character ng mga Christian religion sa lahat ng denomination ng Christianity. Kaya yung iba nga, mas pinaniniwalaan pa nga ng iba si Apostol Paul kaysa kay Hamashiach Yahawasyai, si Hesus Kristo, di ba? Pero mali naman yung pagkakaintindi nila sa sulat ni Apostol Paul. Kasi nga binalaan na tayo nung mga ibang apostol na nakakalito yung sulat niya. Kaya ito yung unang verse natin, yung Roma chapter 15 verse 4 na sinabi mismo ni Apostol Paul na yung kasulatan noong una pa, yan o. Ano mang nasa kasulatan noong pang-una, ibig sabihin yung kasulatan noon pang-una, yun yung Old Testament. Yung mga sinulat ng mga propeta. At yung mga laws, statutes, and commandments. Yun yung isinulat para sa ikatututo daw natin. Hindi yun isinulat para ibasura lang, di ba? Para daw yun sa ikatututo natin. Yun yung sinabi ni Apostol Paul. Ano ba yung ibig sabihin ng ikatututo? Ayan yung iba-ibang meaning ng ikatututo, yung aral. Magkaroon tayo ng aral sa mga kasulatan noong una, which is yung Old Testament. Magkaroon tayo ng aral, karunungan, wisdom sa English. Kaalaman. Yan. Maalam tayo, maintindihan natin lahat ng bagay-bagay. Kaya yan yung kahalagahan ng kasulatan noon. Noon pang una, yung Old Testament.
na isinulat ng mga propeta. Kaya hindi dapat natin baliwalayin ang Old Testament. Sinabi mismo yan ni Apostol Paul. 'Di ba? Yes. Example natin diyan yung palabas sa movie. Merong ending at merong beginning na palabas. Yung ending, yan yung New Testament. Yan yung symbolic, yan yung kahulugan ng New Testament, yung ending. Pero yung beginning, yun yung kahulugan ng Old Testament. Kaya hindi mo maintindihan yung palabas kung ending lang yung pinanood mo, di ba? Kan. Yung andun yung buong story, andun sa beginning eh. Yes. Yung Old Testament, nandun lahat ng mga story. Ganyan din sa scriptures or sa Biblia. Mamamali ka ng kaunawaan kung yung New Testament lang yung babasahin mo o paniniwalaan mo. Dahil andun lahat sa Old Testament yung kahalagahan ng scriptures eh, o ng Bible. Diba? Kan. Okay. Next slide tayo. Ayan, next slide. Ayan yun. Ito ba yan? Titus. Wait lang. Apa. Yan. Apa. Ayan, yan. Basahin mo, Yung sa baba, Tagalog yun. Basahin mo rin yung Tagalog. Apa. Titus 2, chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present world. Sa Tagalog po, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Kan. Bali, ito yung pinaka-controversial na usapin, yung grace sa mga lahat ng relihiyon sa mundo. Kung ano ibig sabihin ng grace. Sinasabi dito, yung grace, ito yung kahulugan ng grace sa Titus chapter 2, verse 11 hanggang verse 12. Yung Titus, sino bang nagsulat niyan? Si Apostol Paul din yan. Ipaliwanag natin yung meaning ng grace. Sa Christianity, ang meaning kasi ng grace, yun yung wala daw kapantay na kabutihang ipinagkaloob sa atin ni Hesukristo, ni Yahawasyai, Hamasyak Yahawasyai. Kan. Sa ibang meaning, yung mga katulad ng mga ChatGPT, yung grace daw, sinasabi na regalo ng Diyos na hindi mo kailangang bayaran o paghirapan. Yan. Kan. Kino-quote pa niya yung Ephesians chapter 2 verse 8, sinasabi, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas sa pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa iyong sarili. Kaya namamali ito sa pangunawa ng mga iba. Akala nila na kahit na gumawa ka ng walang katapusang kasalanan, ay maliligtas ka daw kasi may grace ka ni Hesukristo, ni Yahawasyai, Hamasyak Yahawasyai. Yun yung pagkakaintindi nila dyan eh. Kaya napakahalagang isa-isahin natin ang nakasulat sa scriptures or sa Bible kung ano ba talaga ang meaning ng grace. Basahin natin ang meaning ng grace according to the Bible. Yun nga, binasa ni Bro Dan. Ang grace sa Tagalog ay biyaya. Ayan, sapagkat ang biyaya ng Diyos for the grace of God that brings salvation.
na nagbibigay ng kaligtasan. Yung salvation naman, yun yung kaligtasan. Yan yung mga mahalagang mga words dyan. Grace, salvation, sa Tagalog, biyaya at kaligtasan. Di ba? I-take note natin yan, yung kahulugan ng grace. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Yan, yung grace daw, nagbibigay ng salvation sa tao. Diba? Kan. Tapos, sa sumunod na verse, ang grace din daw ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. O, Kan. basahin ulit natin ha. Ito ang nagtuturo sa atin, yung grace daw, siya yung nagtuturo na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Ano ba yung mga kasamaan na yan at makamundong pagnanasa? Di ba? Yan yung tatalakayin natin. Kaya sinabi diyan, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, righteous, at makadiyos. Di ba? Righteousness at saka makadiyos. Yan yung pinaka-meaning ng grace. Di ba? Ang grace daw ang magtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Ano ba yung kasamaan at makamundong pagnanasa? Yan yung mga kasalanan. Mga kasalanan yan eh. Makamundong pagnanasa, kasalanan yan eh. Paano natin nasabi? Paano natin nasabi na kasalanan yan? According to the scriptures or Bible. Diba? Sabi sa 1 John 3 and 4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Diba? Ang kautusan ng Diyos, isa sa mga kautusan ng Diyos, huwag kang maging makamundo at huwag kang maging masama. Hanapin natin yan. Yang makamundo at pagiging masama. Hanapin natin. Yung sa 1 John 3 and 4, sinasabi doon, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung kautusan ng Diyos? Yun yung law, status, and commandments ng ating Abayahawa na nakasulat sa first 5 book of the Bible, di ba? 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Di ba? Yung naman yung hanapin natin doon sa batas ng ating Abayahawa, yung mga kasamaan at makamundong pagnanasa. Hanapin natin 'yan. Basahin natin yung Deuteronomy 6:25 up. Ito. Deuteronomy chapter 6 verse 25. And it shall be our righteousness if we observe to do all things, to do all these commandments before the Lord our God, as He had commanded us. Sa Tagalog po, at kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon ng ating Diyos, gaya ng inuutos sa atin, maging matuwid tayo sa kanyang paningin. Ayan, kung susunod daw tayo, ibig sabihin yung grace, yung magtuturo sa atin ng tamang pagsunod. Kapag nasunod na natin ang lahat ng inuutos sa atin, magiging matuwid tayo at sa paningin ng Diyos. Righteous. Diba? Magiging righteous tayo. Matuwid sa Tagalog. Sa paningin ng Diyos. Ganyan na ganyan yung meaning ng grace. Kaya kahit nung old scriptures pa, yung Old Testament pa tayo, may grace na, may namumuhay na yung grace sa mga tao noon. Hindi na bago yung grace. Ganyan na ganyan yung meaning ng grace. Kung susundin lang nating mabuti
ng lahat ng utos na ng ating Panginoon, na ating Diyos, gaya ng inutos sa atin, magiging righteous tayo, magiging matuwid. Di ba yan din yung sinasabi ni Apostol Paul sa Titus, na meaning ng grace ay pagiging righteous. Right? Sa Titus chapter 2 verse 11, di ba? Gan. Basahin mo ulit yung Titus. Basahin mo ulit. Po. Titus. Titus chapter ano po? Titus chapter 2 verse 11 at saka 12. Basahin mo ulit. Ay paliwanag na natin yung righteousness eh. Ang pagiging righteousness ay yun yung grace natin. Apo. Basahin mo ulit. Basahin mo. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayan, di ba? Sinabi diyan, kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos at matuwid at makadiyos. Paano ba tayo mamuhay ng matuwid? Basahin mo yung 2 Timothy chapter 3 verse 16 at saka 17. Paano ba tayo mamuhay ng matuwid? Paano ba tayo mamuhay ng matuwid? Basahin mo ako. Lipat niyo po. Nalipat mo. Ha? 2 Timothy 2 Timothy chapter 3 verse 16 saka 17. Kita mo ako? Apo, nakita ko po. Okay, sige. Ayan. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, fully furnished unto all good works. And lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinbangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan, kan. Ayan, nandyan ulit yung righteousness. Yung Timothy, yung letter of Timothy, si Apostol Paul ulit yung nagsulat niyan. Di ba? Hindi lang righteousness ang nakalagay dyan. May nakalagay ba dyan na may be perfect, that the man of God may be perfect, truly furnished into all good works. Sa Tagalog, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, perfect, at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kailangan nating mamuhay ng matuwid. Paano ba tayo ulit mamuhay ng matuwid? Sinabi doon sa Titus na yung grace yung nagtuturo sa atin nun para tayo tumalikod sa lahat ng kasalanan natin. Diba? Nang sa gayon maging righteous tayo. Righteous yung maging matuwid sa pamumuhay. At the same time magiging perfect tayo sa lahat. Diba? Paano daw tayo maging righteous? Sabi ni Apostol Paul, ituro daw natin ang lahat ng nakasulat sa kasulatan dahil yan daw yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Nakakakilabot yan, di ba?
Lahat ng kasulatan mula Old Testament hanggang New Testament, lahat ng kasulatan ay may kapangyarihan ng Diyos. Diba? Kan. Malalaman mo din yung katotohanan. Yan, katotohanan, pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, righteousness, 'di ba? Upang maging perfect ka. Ganyan 'yon. Hindi yung pagka-grace, wala ka ng susunding mga kautusan. Kabaliktaran yung tinuturo niya eh. Tinuturo ng mga Christianity. Hindi naman yun yung sinasabi ni Apostol Paul. Sabi nga ni Apostol Paul dito, maging righteous tayo at maging perfect tayo sa pamamagitan ng grace na ibinigay sa atin ng Messiah Yahweh Shai. Nagiging marunong tayo. Tatanggal natin yung mga kasalanan. Di ba? Napakalinaw niyan. Paano tayo maging righteous at maging perfect? Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng scriptures. All scripture. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Lahat ng scriptures. Si Apostol Paul mismo ang nagsabi niyan. Pero anong tinuturo ng mga reliyon? Ang tinuturo ng mga reliyon, be sinners. Di ba? Be sinners. Maging makasalanan daw tayo. Yun yung tinuturo nila eh. Kaya yan yung ibig sabihin ng grace na ibinigay sa atin ng ating Messiah Yahweh Shai. Mamuhay daw tayo ng matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Di ba lahat daw ng kasulatan hindi lang isa, may kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag sinusunod natin ang lahat ng sinasabi sa scriptures, ay masusunod natin ang grace na sinasabi ni Apostol Paul. Meron ba yan sa Meron ba yan sa Old Testament? Yung pagiging perfect? Lahat naman ng mga tinuturo ng mga apostol doon lang nila binabasa sa sa Old Testament sa Old Scriptures Di ba? Basahin natin yung susunod na slide. Ito yung perfect sa Old Testament. Dito. Ayan, yan basahin mo Psalm 19:7. Psalms 19:7. Opo, nakita ko po. Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tagalog po, ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at magbibigay ng karunungan sa walang kaalaman. Kan. Yan perfect yan sa sa Old Testament. Kaya dapat sundin natin lahat ng mga nasa Kan. Kaya dapat sundin lahat natin ang lahat ng mga nakasulat sa scriptures. Hindi lang isa o dalawa, dapat lahat. Kapag nagkasala ka sa isa, magkakasala ka rin sa sa ibang mga utos. Di ba? Kaya kailangan maging perfect tayo. Hindi lang isa ang susundin natin, lahat ng utos yung susundin natin. Kasi kapag na-perfect natin yun, magiging righteous tayo sa paningin ng ating Abayahawa. Yan yung pinakagusto niya, di ba? Maging perfect tayo para sa kanya. Ano ba yung sinasabi na na kapag nagkasala ka sa isa, magkakasala ka rin sa lahat. Di ba? Sa New Testament, meron yan Basahin mo
James chapter 2 verse 11. Kailangan lahat susundin natin, hindi lang isa, dalawa, lahat. Okay po. Saan po? James chapter 2 verse 11. Kita mo, Ak? Di pa po nag-slide ni. Ayan po. Wala ba? Delay? Apo. Delay po, delay. Ayan. Ayan. Mahina internet natin. Sige, sige. Opo. Kan. Delay po. Wala pa po. Wala pa rin? James chapter 2 verse 11. Wala pa po. James chapter 2 verse 11. Ayan po. James chapter 2 verse 11. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now, if you commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Sapagkat ang Diyos ay nag-utos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi ring huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya pero pumapatay ka naman. Nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kan. Diba? Si Apostol James, yan yung apostol ni Heso Kristo. Ni Hamasiyak, Yahawashai. Diba? Sa New Testament din yan. Sinasabi nila, wag na sumunod sa kautusan. Kabaligtaran naman yung sinasabi ni Apostol James, di ba? Gusto nga niya, lahat eh. Lahat sundin natin eh. Kan. Di ba? Sabi niya dito, Kan. kapag hindi ka nga nangangalunya pero pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin yung kautusan. Di ba? Kan. Kapag nilabag mo yung kautusan, yun yung kasalanan. Kasi ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Sabi sa 1 John 3 and 4, di ba? Nagkakasala ka na. Di ba? Kan. Yan, napakalinaw niyan. Basahin mo ulit yung Titus. Basahin mo ulit yung Titus. Wait lang. Dito. Yan, kita mo? Lumipat? Lumipat sa'yo? Apo, Ayan. Sige, sige. Titus chapter 2 verse 11. Tagalog na lang. Tagalog. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Ayan, di ba? Kapag may grace na daw tayo, sinisimula na daw nating talikuran yung kasamaan at makamundong pagnanasa. Kan. Mapapansin natin yan sa sa sarili natin. Tinatama na natin yung sarili natin. Kan. Sinisimula na nating sundin ang mga pinag-uutos ng ating abayahawa. Di ba? Tulad ng pagsasabat, di ba? Yan yung Kan. Friday sundown to Saturday sundown. Yan, di ba? Dati hindi tayo nagsasabat dati. Pero ngayon nagsasabat tayo nung unang pagsasabat natin, tuwing Sabado hindi tayo nagluluto, bawal magluto, bawal magtrabaho. Parang 'di ba? Parang awkward, parang yung kakaiba yung pakiramdam. Pero katagalan nararamdaman mo na yung yung kahalagahan ng pagsunod sa Sabat yung pangingili ng Sabat, yung wala kang gagawin kundi magpahinga lang. Payapa yung sarili mo, yung lalo na yung yung katawan mo. Napakagaan sa pakiramdam, 'di ba? Yun nararamdaman mo na, yun na yung grace. Yun yung grace na ibinibigay sa atin ng ating Misaya Yahawashai. Yung pakiramdam mo noon sa pakiramdam mo ngayon kakaiba na. Mas
gumaan yung pakiramdam mo. Mas payapa yung puso mo. Katulad din nung nung hindi pagkain ng mga karumal-dumal na hayop katulad ng baboy, 'di ba? Katulad ng mga hipon, mga seafoods, 'di ba? Kan, Dati kan. dati pag nung unang-unang hindi ako kumain ng baboy, mga seafoods, nangihinayang ako 'di ba? Napakasarap niyan eh. Pero ngayon, Kan. yung katagalan, naramdaman ko yung kahalagahan niya. Ah, kan, Nawala kan. yung mga sakit-sakit ko eh. Nawala yung mga ubosipon ko, nawala kasi Kan. hindi na kaya nga hindi pinapakain sa atin yan. Dahil nakakasama sa katawan natin yan. 'Di ba? Kan, kan. Gumagaan yung pakiramdam natin. Yun. Ngayon sa katagalan na hindi ko pagkain ng mga karumal-dumal na hayop katulad ng baboy. Tapos kapag nakakita ko ng baboy na ulam, nandidiri na ako. Dati nanginayang ako. Ngayon, dering-diri na ako kasi ayoko na bumalik diyan. Ayoko bumalik diyan kasi na yan eh. Masama sa katawan yan. Hindi na ako ulit kakain yan, di ba? Yun yung mararamdaman mo. Yun yung grace. Yun yung sinasabi dito sa Titus. Sinasabi dito, ito ang nagtuturo sa atin, tinuturuan tayo para talikuran yung mga kasalanan natin. 'Di ba? Kapag natuto na tayo, ito na yung kagandahan ng mga kautusan. Ayun na yun. Yung naturo sa iyo, grace. 'Di ba? Napakaganda sa buhay natin. 'Di ba? Yung pagse-celebrate ng Passover, ng mga pista, napakahalaga din yan eh. Katulad nung Feast of Unleavened Bread, yung 7 days na hindi tayo kakain ng tinapay na walang pampalsa. Naikwento ko na yan nung class natin, di ba? Sabat class. Napakagaan ng pakiramdam kasi yung mga libadura, yung masama yan sa katawan eh kasi yan eh, yeast yan eh. Papaalsan may sa atin yan eh, may sa katawan natin eh, may resulta. Masama sa katawan natin yan lalo na pag inaraw-araw natin. Ngayon nung 7 araw tayong hindi kakain ng mga may libadurang pagkain, napakaduwag sa pakiramdam. Di ba? Kan. Iba pang kahalagahan ng Grace Act. Hindi lang yung sa pagsunod natin, yung gagaan yung pakiramdam natin. Wait lang. Puntahan natin yung sunod na verses. Kahalagahan ng isa pang meaning ng grace na ibinigay sa atin ng ating Messiah Yahweh Shai. Basahin mo Acts 13:38. Be it known unto you therefore, men and brethren, that Acts 13:38. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Sa Tagalog po, dapat niyong malaman, mga kapatid, na nasa pamamagitan ni Yahweh Shai o Jesus Christ ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya niya sa lahat ng pagkakasala. Mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Kan. Isa din itong mga verse na ito
na minamali ng mga relihiyon. Sinasabi nila na ito daw yung tinatanggal na daw yung kautusan ng Diyos. Sabi diyan, sa pinakadulo, sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Ano ba ibig sabihin yan? Yung hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Yan ba yung lahat ng kautusan o ano ba talagang ibig sabihin yan? Yan na ba yung lahat ng kautusan? Dapat tanggalin na lahat ng kautusan para mapalaya na tayo? Di ba? Yun yung parang ibig sabihin yan eh. Balikan natin yan. Basahin muna natin yung Numbers chapter 15 verse 32. Basahin muna natin yung Numbers. Basahin mo to Tagalog. Sige po. Numbers 15 to 30, Numbers 15 chapter 32 verse 36. Nang sila'y nasa ilang, may nakita silang nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Iniharap nila ito kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong muna siya habang hindi pa tiyak kung ano ang gagawin sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin siya sa labas ng kampo at pagbabatuhin ng buong kapulungan hanggang sa mamatay. Ganoon nga ang ginawa nila. Kan. Ito yung sinasabi na ito yung sinasabi na law of sin and death. Yan yung sinasabi na kapag nagkasala ka, papatayin ka. Yung pagpatay noong una, stone to death. Babatuin ka ng mga tao hanggang sa mamatay ka. Yan yun. Hindi lang yung ang pangangahoy sa araw ng pamamahinga ang stone to death. Marami yan. Yung nangahoy yung lalaki, yung Israelita, hindi lang naman siya nangahoy Nangahoy siya para magluto. Pinakabawal yun. Sa araw ng Sabat, bawal magluto. Noon, nung unang panahon, yung hindi pa dumadating si Kristo, yan, pinapatay yung mga stone to death yung kaparusahan. Stone to death yung kaparusahan. Ito pa yung mga sample nung stone to death. Kita mo stone to death. Sige po. Ayan po, Ayan, stone to death. Katulad ng pagsamba sa ibang Diyos, idolatry. Deuteronomy 17:2 hanggang 5 yan. Stone to death yan kapag nahuli kang sumasamba sa ibang Diyos. Mga rebulto, mga kahoy, mga bato, pag Israelita ka, papatayin ka nila, babatuin ka ng bato. Witchcraft, yan, pangkukulam. Stone to death din yan. Levitico chapter 20 verse 27. Pangangalunya, adultery. Yung natin, yung image natin, yung babae, yung nahuli siyang nangangalunya, yung pinalaya siya ng Misaya, ni Kristo. Yan yon. Pagka nangangalunya ka, babatuin ka ng bato. Stone to death. Yan, yung pagsuway sa magulang. Yan, pagsuway sa magulang. Stone to death din yan pagsuway sa magulang. Babatuin ka rin ng bato. Yan, hanggang sa lahat yan, ang dami niyan. Blasphemy, paglapastangan sa pangalan ng Diyos, Levitico 24:16. Yung paggawa sa araw ng Sabat, yan, pagtatrabaho. Numbers 15:32, yung binasa mo kanina.
Yan, di ba? Yan na yun. Yan yung stone to death. Yan yung ibig sabihin nung yung hindi tayo mapapalaya ng kautusan ni Moises kasi kapag nangalunya ka o kaya lumabag ka sa araw ng Sabat, papatayin ka na agad. Yan. Yan yung tinatawag na law of sin and death na ang kaparusahan sa mga nagkakasala noon ay yung pag-stone to death. Ngayon, dyan na pumapasok yung grace. Yung grace na ibinigay ng ating Messiah Yahawasyai. Basahin ulit natin yung Acts 13:38. Acts 13:38. Dapat yung malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Yahawasyai, Jesus, ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Kan, maintindihan na natin ang sinasabi dyan na hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Dahil yan yung law of sin and death. Kasi noon sa panahon ni Moises, kapag nagkasala ka sa mga kasalanan na mabibigat, katulad nung binanggit ko kanina, yung pagtatrabaho sa araw ng Sabat, pangangalo niya, yung babae nangalo niya, babatoy na sana siya. Hinarangan lang ni Messiah Yahawasyai. Kapag nagkasala ka sa mga kasalanan na mabibigat, stone to death na agad. Pero pagdating ng Messiah Yahawasyai, sa pananampalataya natin sa ating Messiah, binibigyan tayo ng pagkakataong magsisi sa ating mga kasalanan. Lahat ng mga kasalanan, hindi lang isa, kundi lahat. Hihingi natin ng kapatawaran sa ating Abayahawa sa pangalan ng ating Messiah Yahawasyai. Kan. Nang sa gayon, makakalaya na tayo sa law of sin and death or yung na kautusan ni Moises na law of sin or death. Hindi yung lahat ng kautusan, yung kautusan lang nung pagpatay. Kapag nagkasala ka ng mabibigat na kasalanan, bibigyan ka ng pagkakataong baguhin yung sarili mo sa mga kasalanan mo noon. Lahat hindi lang, ano ba yung kasalanan? Balikan ulit natin yung 1 John 3 and 4. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Diba? Lahat ng kasalanan, lahat ng inuutos ng Diyos na nilalabag natin, ihingi natin ng kapatawaran at wag na tayong magkasala ulit. Bakit wag na tayong magkasala ulit? Bakit wag na tayong magkasala ulit? Yan yung sinabi ng Messiah doon sa babae. Sinabi niya na hindi rin kita hahatulan at wag ka na ulit magkasala. Basahin mo. John chapter 8 verse 7 to 11. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Yahawasyai o Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. 9. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Yahawasyai o Jesus. Tumayo si Yahawasyai at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang mahatol sa iyo? Sabi ng babae, verse 11, wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Yahawasyai, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kan. Yung hatol, yan yung law of sin and death. Kasi
Mabigat yung kaparusahan ng pangangalo niya, kamatayan, stone to death. Sabi ng Misaya, wag niyo silang hatulan kasi kung babatuin niyo sila, maunang bumato yung may walang kasalanan, kaya walang bumato. Kaya sinabi rin ng ating Misaya Yahweh na hindi rin kita hatulan, hindi rin niya hinatulan yung babae. Pero sinabi niya sa huli, hindi rin kita hatulan, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. 'Di ba? Yun yung ano ba tawag doon? Kung nakagawa ka ng kasalanan pero magsisi ka at huwag ka na ulit gumawa ng kasalanan. Huwag ka na ulit umulit. Yun yung grace na tinatawag ng ating Misaya. Yes. Binigyan tayo ng pagkakataong humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa pangalan ng ating Misaya Yahweh, di ba? Na tinatawag nilang Jesucristo. Di ba? Pero yung pinakauling sinabi ng Misaya sa babae, huwag ka nang muling magkasala. Hindi naman niya sinabi na pwede ka na ulit mangalunya, pwede ka ulit gumawa ng kasalanan. Ang sabi ng Misaya, huwag ka nang muling magkakasala. Di ba? Kan. Yan yung ibig sabihin ng law of sin and death doon sa Acts 13:38. Hindi yung ibabasura yung lahat ng kautusan. Di ba? Kan. May ano pa ba tayo? Basehan pa ba tayo? May ebidensya pa ba tayo na hindi yun yung ibig sabihin ng Misaya na tanggalin yung mga kautusan ng ating Diyos? Ha? Marami tayong katunayan yan na hindi yun yung pinapatanggal ng ating Misaya, hindi yung kautusan. Yung pinapatanggal lang ng Misaya yung pagja-judge sa pagpatay sa mabibigat na kaparusahan. Binibigyan ng mga Israelita na magbago muna. Magbago at tumalikod sa kanilang kasalanan. Di ba? Para yung katunayan na hindi yung kautusan yung pinapabasura ng Misaya, basahin mo James chapter 2 verse 17. James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yan, di ba? Si James yan, ano yan, mga apostol yan. Yung mga ibibigay ko sa inyong scriptures, mga apostol lang nagsulat, hindi siya galing sa Old Testament. Papatunayan natin na umiiral pa rin yung kautusan ng ating Diyos. Yan sinabi ni James dyan, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Gawa, mga utos. Yung susunod ka sa utos. Gagawin mo yung kautusan. Di ba? Romans chapter 3 verse 31. Romans 3 chapter 3 verse 31. Though we then make void the law through faith, God forbid. Yeah, we establish the law. Di ba? Sinabi dyan si Apostol Paul naman yan. Romans, si Apostol Paul. Pinapawalang saysay ba namin ng kautusan? Dahil sa pananampalataya natin kay Hamashiach Yahweh na tinatawag nilang Jesucristo? God forbid. Wag daw mangyari. Yeah, sa halip, we establish the law. Pinagtitibay pa nila yung kautusan. Napakalinaw niyan, bro. Yan, Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of
God is eternal life through Yahweh Shai, Christ our Lord. Kan. Ha? Sabi diyan, may kasalanan pa rin. Sinabi ni Apostol Paul. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Di ba? Mamamatay ka daw kapag lagi kang gumagawa ng kasalanan. Yan ang kabayaran ng mga kasalanan. Ano ba yung kasalanan? 1 John 3 and 4. Nasa ulo ko na yung verse na yan. Yan lang yung verse na nasa ulo ko dahil lagi ko pinapaulit-ulit. 1 John 3 and 4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya kapag sinabi dyan ni Apostol Paul, sin or the wages of sin, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. May sin pa rin sa panahon ngayon. Yun yung sinasabi ni Apostol Paul. Ang sin daw ay kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan daw yung kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napakalinaw niyan. Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ayan, Romans, si Apostol Paul ulit yan. Di ba? Sabi ni Apostol Paul dyan, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kasi nga, ang ibig sabihin ng kasalanan ulit, 1 John 3 and 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya yung kasalanan natin, ihingi natin ng kapatawaran sa ating Abayahawa sa pangalan ng ating Yahweh Shai para matanggal natin ang ating mga kasalanan at wag na ulit tayong magkasalang muli. Di ba? Kan. Yan, para makaabot tayo sa kalwalatian ng ating Abayahawa. Di ba? Yan yung sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23. Si Apostol Paul yan. Favorite apostol ng mga Christianity. Di ba? 1 John 3 and 4. Yan nga. 1 3 and 4. Ano yan? 1 John 3 and 4, whosoever committed sin transgresseth also the law. For Diba? sin Sige. For sin is the transgression of the law. Ayan yung favorite verse ko na ilang ulit ka nang nabanggit. 100 times na yata. Ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Si John pa rin yan. Apostol pa rin yan ni Yahweh Shai, ni Yesu Kristo. 1 John 3 and 4. Ang kasalanan daw ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung kautusan ng Diyos? Yun yung law, status, and commandments ng ating Abayahawa. Na first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. First 5 books of the Bible, pag lumabag ka dyan, nagkakasala ka. At ang sabi ulit ni Apostol Paul, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung ibig sabihin yan. Kan. 1 John chapter 2 verse 3 and 4. 1 John chapter 2 verse 3 and 4, and hereby we do know that we know him if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keep not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Kan, di ba? Wala tayong mailulusot sa ating Abayahawa niyan. Tagalogin natin. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos
kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yung sinasabi ng mga Christianity, kilala nila yung Diyos. Pero hindi naman sila sumusunod sa utos. Di ba? Ang nakakakilala sa ating Diyos, yung mga taong sumusunod sa kanyang utos. Di ba? Sa verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling, liar. I know he that said, I know him and keep not his commandments is a liar. At ang katotohanan ay wala sa kanya. And the truth is not in him. Sinungaling na, hindi pa siya totoong tao. Yan yun, napakalinaw niya. Romans chapter 6 verse 1. Romans chapter 6 verse 1. Romans chapter 6 verse 1, what shall we say then? Shall we continue sin that grace may abound? Oh, kan. Ano ba daw yung sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana ang ating kagandahang loob? Ha? Yung grace ng ating Abayahawa ay ng ating Misaya Yahweh Shai. Kailangan ba tayong laging magkasala para dahil may grace tayo? Yun yung tanong eh. Sino nagtanong? Si Apostol Paul na naman. Di ba? Anong sabi ni Apostol Paul? Hindi. Di ba? Hindi daw tayo kailangan magkasala dahil may grace tayo. Napakalinaw niyan, bro, di ba? Kan. Revelation chapter 14 verse 12. Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Yahweh Shai, Jesus. Faith lang ba ng Yahweh Shai ang dapat natin sundin, Ak? Faith Commandments of God. Di ba? They keep Dalawa the commandments of Yes. Dalawa, hindi lang faith sa ating Misaya Yahweh Shai o kay Iso Kristo. Dalawa. Ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Keep the commandments of God and the faith of Yahweh Shai, Hamashiach. Dalawa. Ha? So, next verse. Matthew 19, 16, 17. Matthew chapter 19, verse 16 to 17. And behold, one came and said unto him, Good master, what good things shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Kan. Di ba? Sabi dyan, may isang lalaki lumapit kay Yahweh Shai, Hamashiach, Yahweh Shai, o kay Yeso Kristo. Nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtang ko ang buhay na walang hanggan? Ano sagot ni Yahweh Shai? Ha? Sundin mo ang utos ng Diyos. Kan, di ba? Napakalinaw. Pakalinaw. Ito John 14:15, last verse ko. John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commandments. Kan, di ba? Napakalinaw niyan. Kung mahal mo talaga ang Misaya Yahweh Shai o Hesus Kristo, kung mahal mo talaga siya at ang Diyos, kikip niyo yung mga commandments. Napakalinaw niyan, hindi na kailangang ipaliwanag yan, di ba?
Wala. Nawala na si bro, bro, Dan. Wait natin si bro Dan. Kaya susunod na magsasalita. puso na sugatan sa pagsubok na iyong inahin. Tulutang salamat, alayang sa pagkukulang sa aking dalangin. Sa palakasan sa'yo'y nagagaling, sa patuloy at pagtutuloy mo sa aking salamat, alayang ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ay kapal, sa'yo ang papuri. Pasasalamat, ikaw ay mabuti. Ikaw ay kapal, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ayan. Na, tapos na ako. Sakto, tapos na rin ako eh. Po. Ako magbabasa Medyo ng, nawala- ako magbabasa ng verse. Ah, Ako magbabasa ng verse mo. po. Naririnig niyo po ba kasi dalawa yung maingay po dito eh. Okay, May okay. naririnig, Okay. may naririnig niyo din po yung may sounds kasing dito pa-practice po eh. Hindi naman. Di naman. Okay po. Sige po. Tayo po ay tuloy-tuloy sa pag-aaral kung ano po ba ang grace ng ating Diyos. Talagang para maintindihan po natin yan. Yun nga po na na-share po ni Brother Art sa atin na yung mga verses at maliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung pagkakabahagi po sa atin ng biyaya ng ating Aba. Kasama din po doon yung pagsunod sa kanyang commandments yan. Dalawa po yan. Sabi nga doon sa Isaiah sino man nagtuturo dito na sa commandments, sa law and the testimony, kung sino man yung hindi nagtuturo patungkol dito sa law and testimony, ay wala sa kanila yung kaliwanagan. Sabi po sa Isaiah. Yan. Hello po. Kan. Hindi naman po putol. Hindi, okay. Tama. Malinaw. Okay po. Ayan po. Sige po at tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral. Buksan po natin yung chapter 2 verse 8. Yan. Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ayan. Ito po yung sinasabi
na sa ating tayo po ay naligtas dahil sa kanyang grace o biyaya. Meron pa pong Tagalog, mas magandang Tagalog din po, yung kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay hindi sa atin kundi mula sa Kanya. At yung kagandahang loob na yon, tayo naligtas sa pamamagitan ng faith, yung ating pananampalataya natin sa Kanya. So, malinaw po, ayan, na sa kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya niya, yung grace niya. Sige po, buksan po natin yung Efeso chapter 2 verse 5. Na kahit itinuturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yan. Tayo'y binuhay niya. Amen. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. So, may nakasulat na pagsuway. Ito po yung ating hindi natin pagsunod doon sa law, statutes, and commandments ng ating Ama. Tayo ay binuhay niya ni Kristo, kasama ni Kristo. At naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yan. So, napakalinaw po. Nandun po yung nandun po yung talatang grace, yung kagandahang loob. Yan. Buksan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 7. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos kayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Ayan. Yan. Ito po isa sa mga part na dapat natin maintindihan kung ano po yung kagandahang loob na ginawa ni Kristo, na ating Mesaya. Ito yung sa pamamagitan po ng kanyang dugo, inalay po niya ang kanyang buhay. Yung kanyang dugo na tumigis at saka gayon pinatawad po ang ating mga kasalanan. Iyan po yung tinutukoy na grace. Yung law of sacrificial, yun po yung ginawa niya, yung huling pangtubos na siya, yung buhay niya, yung kanyang buhay, yun yung kanyang huling ginawa, yung kapamamagitan ng kanyang dugo. Ito yung kanyang ginawa sa pagpapatawad sa ating kasalanan. Yun po yung kagandahang loob ng Diyos. Yun po yung biyaya ng Diyos. Ayan. Ephesians chapter 2 verse 7 up. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya sa lahat ang hindi magpapantayang kasaganahan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na nasaksihan natin kay Kristo Jesus, Hamasyak, Yahweh. Ayan. Ginawa. Yan po. Ito po yung pagpapakita sa atin na yung kanyang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Ayan. Ginawa niya po ito sa darating na panahon. Maging sa panahon po natin, ito yung times natin. Hindi lang po sa time ng mga apostol, kundi sa itong panahon po natin yung tinutukoy na to. Darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, yung kanyang
banal na dugo para sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yan po yung tinutukoy na kagandahang loob ng ating Diyos. Yan. Mga buksan po natin ang Efeso chapter 2 verse 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang may pagmalaki ang sinuman. Ayan. Yung may sinasabi po dito na hindi ito sa bunga ng ating mga gawa. Ano ba yung tinutukoy dito ni Pablo sa hindi ito yung bunga ng ating gawa? Doon sa mga sulat niya sa mga taga-Epeso. Para wala silang maipagmalaki ang sinuman. Ito po yung ginagawa po kasi ng mga Epeso siguro po ito yung nag-aalay pa rin sila. Yung ginagawa pa rin nila yung sacrificial law. Hindi nila naintindihan na ito ay ginawa na ni Kristo. Tapos na. Ito yung ito yung huli at paggawa niya ng pag-aalay ng kanyang buhay ng banal na dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, hindi po yun sa mga mabubuting, hindi po yun sa bunga ng kanilang mga gawa para hindi po sila magmalaki. So, ito lang po dapat na maintindihan na ang tinutukoy po doon yung ginawa ni Kristo lamang. Yun lamang ang makakapagligtas at makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Yung ating pananampalataya doon sa kanyang ginawa, sa kanyang ginawa doon sa cross. Ayan po, hindi po yun dahil sa ating pagiging ginagawa natin yung mga bagay na yon para tayo ay may pagmalaki natin. Masabi natin sa kanya na matuwid tayo dahil ginawa natin yung ganong bagay. Kundi sapat na po yung ginawa ng Mesaya. Ayan po. Buksan po natin yung Efeso chapter 1 verse 1 to 5. Kanakan. Apo. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos na nasa Epeso, mga matatapat na kay Iso Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan nagmumula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Iso Kristo. Verse 4. Purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Iso Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likayin ang mundo, pinili na niya tayo na maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Verse 5. Noong una pa'y itinalaga na niya tayo na maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Ayan. Ito po ang tinutukoy po dito ay yung election of grace. Pinili. So sino po sinasabi ni Pablo, sino lang po yung pinili dito? Yung mga hinirang ng Diyos. So ang mga tinutukoy dito yung mga yung mga na-disperse, yung mga hinirang ng Diyos, mga Israelites na nandun sa mga taga-Epeso, yung kanyang mga pinili, na sumampalataya at tapat na sumampalataya kay Yahawashi, Hamashiach o Hesus Kristo. Sila po yung sinabihan ni Pablo tungkol dito. Ito po yung election of grace na sabi niya sa kanila na sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Yahawashi, Jesus Christ. Yan. Sabi po ni
Paul po dito, yan, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Yahweh Shai, Hesus Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya na tayo. Imagine, bago pa, wala pa tayo dito sa mundong ito, ay pinili niya tayo. Bago pa nga daw, sabi po doon sa verse 4, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Tinutukoy po dito yung mga Israelite, kasi minsan iniisip po nila dito, mga believers, iniisip po nila dito yung mga Christian believers na sinulatan ni Pablo sa mga taga-Epeso, pero ang tinutukoy po dito yung mga na-disperse na mga Israelites. So, ayan po, napakalinaw po. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yahweh Shai, Jesus Christ, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi dito sa verse 4, tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Paano tayo magiging banal at walang kapintasan? So, sa papaanong paraan? Di ba po, may nabagit po kanina si Brother Art na tayo pagsunod doon sa kautusan. Ayan. Buksan po natin yung Romans chapter 11. 5 and 6 up. Ayan po, buksan po natin yung Efeso chapter 1 verse 4. Paano po tayo magiging banal at walang kapintasan? Efeso chapter 1. Efeso chapter 1 verse 4. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayan. At basahin po natin yung Leviticus chapter 11 verse 45. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto para ako'y maging Diyos ninyo. Kaya dapat kayong mamuhay ng banal dahil ako'y banal. Ayan, kan. Tayo inalis niya sa lugar, inilabas niya sa lugar ng Ehipto upang maging Diyos natin siya. Kaya dapat po tayo maging banal sapagkat siya ay banal. Buksan po natin ang Roma chapter 7 verse 12. Roma 7 verse 12. Paano po tayo maging banal? Ngunit sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid at mabuti. Kan. Ano po sabi? Ngunit, po natin ha. Sabi po dito, ganon din ang kasulukuyan. Mayroon pang sabi po dito, wait lang po. At kung 7:12 ako. 7:12.
Hanapin ko lang po yung 7:12. 7:12. Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ayan po, malinaw po yan na paano po tayong maging banal at walang kapintasan. Ito po yung pagsunod po natin sa kanyang kautusan. Sapagkat alam po natin na banal po siya. Ang mga kautusan ay banal. Yun, matuwid at mabuti. Yan po ay ibinigay lamang sa mga Israelita. So doon sa pag-alis, inalis sila ng Aba, doon inilabas sila ng Aba sa Ehipto at upang sundin nila ang kanyang utos, sapagkat sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat siya ay banal. So paano sa ating pagsunod tayo po ay magiging banal, matuwid at mabuti? Yung ating pagsunod dun sa kautusan, sapagkat alam natin na ang kautusan niya ay banal, matuwid at mabuti. Ayan. Kaya napakaganda nga pong pag-aralan ng biyaya niya. Tinutulungan tayo ng grace, ng biyaya niya, yung kagandahang loob ng Diyos. Tinuturuan tayo kung paano tayo makasunod sa kanyang kautusan at maging banal, matuwid at mabuti sa kanyang harapan, sapagkat siya ay banal. Ayan, napakaganda po. Malinaw po, ito po ay binigay lamang sa mga Israelita. Ayan, wala po, di kasama dito yung mga heathen, mga natural Gentiles, o sinasabi nila mga believers. Ito lamang po, ang mga sulat na ito ay sinulat lamang po ni Apostle Paul sa mga kababayan niyang mga Israelita, mga saints. So buksan po natin ang talya po. Buksan po natin ang Roma chapter 11 verse 6. Roma chapter 11 verse 6. Roma chapter 11 verse 6. Ngayon, kung ang pagpili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito batay sa kanilang mabubuting gawa. Sapagkat kung batay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. Kan. Buksan po natin ang Romans chapter 11 verse 5. Verse 5. Ganon din ngayon, mayroon pang mga natitirang hinirang ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Ayan. Po, sa kasulukuyan, ngayon po kasulukuyan, tayo pong tinutukoy na may mga nalilabing mga hinirang ng Diyos, mga Israelites. Ito'y dahil sa kanyang kagandahang loob. Ayan. Buksan po natin ang Efeso chapter 2 verse 10. Efeso chapter 2 verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, Hamasiyak Yahawasyay, binigyan niya tayo ng bagong buhay upang gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinilaga na ng Diyos na gawin natin. Ayan. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, lilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus, ni Hawasyay, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kanina po nabanggit natin doon sa Roma chapter 7 verse 12 na ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti.
sabi po dito, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So, ano po yung mabuti na tinutukoy na ialay po natin, iukol natin yung alay natin buhay para sa paggawa doon sa mabuti? Ito po yung pagsunod sa kanyang law, statute, and commandments. Mabuti po ba na hindi tayo kumain ng mga parumal-dumal na pagkain? Ang sagot po dyan, mabuti po kasi hindi yan ang ibinigay ng ating Aba para sa ating katawan. Ito kasi yung templo niya eh. Ayaw niyang masira, mawasak yung kanyang templo. Ito po yung dapat nating iukol ng ating buhay sa paggawa ng mabuti. Mabuti ba na huwag tayong gagawa ng masama, ng kasalanan, pagpatay, pangangalunya, o anumang mga bawal, pagsamba sa Diyos-Diyosan? Mabuti po kasi sabi po doon, siya lang dapat ang ating sambahin. Siya lang dapat nating paglingkuran. At wag po tayong gagawa ng mga anumang mga hindi nakalulugod sa kanyang harapan. Ito po yung itinuturo sa atin ng biyaya ng Diyos. Ito po yung itinuturo sa atin ng kagandahang loob ng Diyos na tayo po inilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Yahawashi, Jesus Christ, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan. Ito po yung layunin na pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. At napakaganda po na tayo dapat po ay lumakad. Lumakad po tayo doon sa naaayon sa kalooban niya. Yung pagsunod po natin sa kanyang mga utos at yung upang mabatid po natin kung ano po yung mabuti. Buksan po natin ang yan. Deuteronomy chapter 28 verse 9, last na po. Deuteronomy chapter 28 verse 9. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Ang ganda. Ang ganda ng pangako niya sa atin. Tayong mga pinili niya, mga Israelites. Inalis niya doon sa captive sa Ehipto. Sinasabi po niya na ang pangako po ni Yahweh, gagawin niya tayo isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin po natin at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Mahalaga po na hindi lang po natin siya napakinggan, kundi ina-apply po natin itong mga salita niya. Sapagkat alam po natin na ang kanyang mga pangako at mga salita ay hindi magkakabulaan. Tandaan po natin na ang nangako po sa atin ay buhay na Diyos. Siya po yung buhay. Siya po yung gumawa ng mga kamabalaghang doon po sa lugar ng Red Sea. Hinati po niya ang dagat upang ang mga pinili niyang bayan ay makatawid po doon. Makaalis po sila sa captive. Kaya napakahalaga po na itong biyaya ng Diyos sa atin, siyang nagtuturo po sa atin para lumayo po tayo sa kasalanan. At may pangako po na tayo po ay gagawin niya isang bansa matatag, nakalaan sa kanya kung ating susundin at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Yan po. Pagsunod lang po at susundin lang po natin siya ng buong puso, isip, lakas. Diba po? Sabi nga, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
Yan po ang pag-ibig na gusto po niya. Alam po natin na siya ang unang umibig sa atin. Di ba po? Sabi nga niya, siya ay naparito para lamang sa lost of sheep of Israel. Ba, siya ang unang umibig sa atin. Meron pong verse na yun, nakalimutan ko lang po yung verse, pero may sinasabi po na siya po ang unang umibig sa atin. At yung response po natin doon sa kanyang pag-ibig ay yung pagsunod po natin sa kanyang mga kautusan. Napakaganda po na makita po niya sa buhay po natin na ginagawa po natin, tayo po ay nangingilin. Sabi niya sa kanyang mga utos na sa Numbers, yung kanyang utos sa number 4 is, remember the Sabbath and make it holy. Ayan. Po nating tatandaan na ang Sabat po ay hindi linggo. Ang Sabat po ay Sabado. Ayan. Baka po ma-misinterpret nyo kasi ang linggo po na sinasabi sa Biblia ay first day. Ayan. So, hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Tinuturo po niya sa atin ay katotohanan. Manatili po tayo sa katotohanan. At hindi tayo mapapahamak kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Kaya napakaganda po na magkaroon po tayo ng paliwanagan kung ano po ba yung kalooban niya upang maintindihan natin. At tandaan natin na wala pong sariling interpretasyon ang Biblia. Wala po siyang sariling interpretasyon. Lahat ng mga katanungan ng bawat tao po dito ay masasagot lamang po ng Biblia. Wala po kumbaga wala po kaming sariling paliwanag, kundi ang Biblia lamang po ang sumasagot po sa ating sa bawat paliwanag po. So napakaganda po na sa ating pagtatalakayan, sa ating pagbabahagi kung ano po ba ang biyaya ng ating Aba na ibinigay po sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yahawashi. Yan po, iukol lang po natin ang ating buhay lagi sa paggawa ng mabuti. Yan. At yun, tayo po ay mapapabuti dahil yun po yung kanyang kalooban para sa atin. At yun lang po, doon lang po ako nagtatapos sa ating pagbabahagi. All praise to the Most High. Yahweh. Kan. All praises to the Most High. Diyan na po kami, magko-close, magsasara na po kami kasi lagpas na po tayo sa oras. Yung StreamYard Act hanggang sa oras lang. Yun nga, yung sabi sa Revelation, chapter 14, verse 12, nananawagan yung ating Abayahawa na magpakatatag yung mga hinirang ng Diyos, yung mga Israelites, na sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Hamashiach, Yahawashi. All praises, bro. Tawada. Tawada. Sa pagkasal sa'yo'y nangyari.
All praise to the Most High, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Kam Yasrala. Ikaw ay Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluwa ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutang salamat, alahayam sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo'y nagagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, alahayam, salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluwa ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutang salamat, alahayam sa pagtugunan sa aking dalangin, sa palagay